Oy, mga kababayan at mga idol, kontrata ng 12 units ng mga bagong FA-50 Block 20 jet pirmado na daw. 12 units ng FA-50 jet pwedeng pumalo ng 38 to 42 billion pesos ang halaga. Base sa mga pinakasariwang balita, malapit nang ma-finalize ng Pilipinas at South Korea ang deal para sa 12 units ng karagdagang FA-50PH Block 20 jets, ngunit wala pa ring opisyal na pahayag mula sa Department of National Defense o Korea Aerospace Industries na nagsasabing pormal nang napirmahan ang kontrata. Ang deployment ng FA-50 Block 20 sa PAF ay produkto pa rin ng naunang kontrata, 12 unit Block 10 na upgraded, at hindi direktang katibayan na may bagong signed deal. Noong 2014, lumagda ang Pilipinas sa 18 Philippine pesos and 90 centavos bilyong kontrata para sa 12 FA-50PH Block 10, na na-deliver mula 2015 hanggang 2017. Ang mga unit na yan ready to upgrade sa Block 20 configuration. Ang mga FA-50 ay isang light attack jet at advanced jet trainer. Naging matagumpay sa international market ang FA-50 dahil sa pagiging cost-effective nito at dahil na din sa mga capabilities nito. Kaya narito at nagbuod ako ng ilan sa mga capability ng FA-50 jet at bakit big deal ito para sa Pilipinas at South Korea. Long Range Radar, AESA Phantom Strike. Sa bagong Block 20, pinalitan na nila yung dating Pulse Doppler radar ng Phantom Strike AESA radar ng Raytheon, lighter siya 68 kilo. Mas mabilis ang beam steering, at kayang mag-interleave ng air at ground modes ng sabay-sabay. Ibig sabihin, mas nauna mo makikita yung kalaban, mas maaga ka makakalok, at mas precise ka sa pag-track ng target. Longer range and airtime, conformal tanks dagdag refueling probe. Idinagdag ang 300 gallon conformal fuel tanks at tinest na rin ang telescopic refueling probe mula sa COBOM. Helmet-mounted display at mas advanced na avionics. Meron na ring helmet display para diretso sa visor ng piloto lumabas ang targeting info, plus upgraded mission computer at multifunction displays. Parang gaming HUD sa VR, pero life and death ang stakes. Mas marami at mas sopistikadong armas. Beyond visual range missiles tulad ng AIM-120 AMRAAM. Advanced short-range missiles gaya ng AIM-9X Sidewinder para sure ang dogfight. Laser-guided bombs GBU-12, at iba pang precision munitions. May balitang susuportahan din ang Taurus 350K2 cruise missile. Tactical data link 16, at pods. Doon din sa Block 20 pinalagay ang link 16 na data link para real-time na magkaka-communicate ang jets at ground control. At pwede na ring lagyan ng sniper targeting pod para mas precise ang air-to-ground strikes. Core Technology Upgrade. Oo, digital beamforming sa radar, mas malakas ang mission computer, at blended sensors na mas mabilis mag-process ng data. Parang software update pero hardware at firmware din sumabay habang binuo. Bakit ito big deal? Para sa Pilipinas, malaking busto sa depensa, mas versatile ang FA-50 sa air superiority at maritime patrol, kaya ready ka sa intrusion sa West Philippine Sea. Para sa South Korea, showcase to ng sariling defense tech, pinapakita nilang kaya nilang mag-export ng modern fighters, na pang-resibaw ng industriya nila. Cost-effective, mas mura ito kesa sa malalaking 4th-gen fighters tulad ng F-16, pero halos 80% ng kakayahan nila makukuha muna sa lower price tag. Defense cooperation, simbolo ng dependent ties ng Pilipinas at Korea, kasama ang pilot training, maintenance support, at future upgrades. So, oo, solid talaga ang improvements hindi lang radar at armas, pati fuel range, data links, at pilot interface na paganda. Parang binigyan mo ng all-rounder kit yung dating trainer jet ready na siya sa lahat ng laban. Ayon naman sa gbp.com.sg, close to finalizing an agreement for the acquisition of 12 additional FA-50PH Block 20 jets para sa PAF. May strong indication mula sa Max Defense Philippines na nasa final stages na ang negosasyon para sa 12 bagong FA-50 Block 20. Sinabi rin ng Breaking Defense na the Philippines has decided to double the size of its FA-50 light fighter fleet, reportedly buying another 12 from South Korea.
Hanggang ngayon, walang matched press release mula sa DND o CAI na nagde-declare ng signed and sealed contract para sa karagdagang batch. Lahat ng available na impormasyon ay pre-contract negotiations, hindi pa formal na kontrata. Ano ang susunod na mangyayari? Finalization ng terms of reference kumpleto na umano ang TOR at ito na ang basehan ng kontrata, pero kailangang i-approve ng DND at ng Bangko Sentral ng Pilipinas para ma-release ang pondo. Formal na signing ceremony, hintayin ang opisyal na anunsyo mula sa DND o CAI, kadalasang may photo op at media coverage pag na-finalize na talaga. Delivery schedule pagkatapos ng signing, i-release na ang delivery schedule, maaaring tumagal ng ilang buwan bago makarating ang bagong unit. Kaya sa madaling salita, chill ka lang muna, malapit na, pero hindi pa opisyal na napirmahan. Huwag munang mag-excite ng todo hanggang sa may press release o photo ng mga opisyal na pwesto sa signing table. Samantala ang presyo ng 12 bagong FA-50 Block 20 jets, base sa pinakabagong ulat, ay nasa 38 bilyon pesos na kasama na ang pangunahing spare parts at training package. Kung isasama mo pa lahat ng ammunition loadout, mga AIM-120 missile, Sidewinder, guided bombs, at ground support gear, baka tumuloy yan sa 42 bilyon pesos o konting pataas pa, depende sa dami ng bala at equipment. Tapos yung gastos sa operation naman ng FA-50, nasa 220,000 pesos bawat oras ng sortie, kasi sa open sources sinasabi ng mga 4,000 US dollar per flight hour, mga kalahati lang ng F-16 na nasa 8,000 US dollar. Sa maintenance at operasyon, medyo tataas dahil sa mas sopistikadong radar at avionics ng Block 20, pero dinisenyo yan para hindi masyadong pabigat sa bulsa, mga konting porsyento lang ang dagdag kumpara sa lumang variant. Kaya kung bibilhin at papatakbuhin mo tong mga jet na to, isipin mo na malaki ang paunang presyo pero sulit pag gusto mo ng modernong radar, long-range missiles, at higit na airtime. Lalo na't simbolo rin to ng partner natin sa Korea, hindi lang eroplano ang binili, pati training at suporta sa maintenance ay kasama. Kaya habang medyo tumataas nga ang presyo at operational costs, nagkakaroon ka naman ng big-time upgrade sa depensa ng bansa. Samantalang pinag-aaralan pa rin nila kung alin ang bibilhin na multi-role fighter MRF para sa project, kaya hindi pa talaga final ang kontrata. Nasa study pa ang 20 F-16 jets mula sa US at Saab Gripen galing Sweden. May nangaaraw sa Sweden para sa procurement framework, pero hindi pa ito katumbas ng formal na deal. Kasabay nun, nakalagay din sa mga reports na shortlisted ang Gripen at F-16 Block 70-70 seconds, tapos nag-evaluate pa sila sa kakayahan ng bawat isa. Sa totoo lang, naka-await muna sila ng Notice of Award pagkatapos ng final technical evaluation ng Gripen versus F-16, saka dapat ma-release pa ang budget clearance mula sa DBM bago pirmahan. Hanggang ngayon, pinaghahandaan pa rin ang SARO release at formal signing ceremony. Meron ding tinatawag na Munition Systems Project para sabay itong bilhin ng compatible na AIM-120 AMRAAM, Sidewinder, at guided bombs. Hiwalay ito pero nakatali sa MRF deal. Kaya habang exciting ang usapan tungkol sa bagong fighter jets, relax muna tayo. Ang big deal talaga nito kapag nag-sign na sila at lumabas na ang mga bagong eroplano sa runway, doon natin masasabi na tuloy na ang procurement ng MRF.